maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa akin. Ito po yung tinatawag natin sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 7. Christ priestly prayer of unity. So, ang makaparing panalangin ni Jesus para sa pagkakaisa. Bahagi yung na kung saan ay, well, the whole chapter of 7. Ito yung kanyang panalangin. Magkaisa. Napakahalaga ho sa pagkatulad ng pinanganin niya maging kaisa katulad ng pakipagkaisa niya sa Ama at sa Espiritu Santo. So, anong klaseng pagkakaisa? Ay itong paanyaya na Jesus ay hindi yung magkaisa lamang na kung tawagin natin ay unity in uniformity. Pinakailangan pare-pareho tayo ng damit. Hindi ito yung unity na kung ano lamang yung gagawin din ng pinitagawin mo. Bahagi kaya kalimitan ng tawag na natin ay unity in diversity. Pero saan tayo magkakaisa? May tatlong pagkakaya na makita natin na nawa ay maging bahagi rin ng ating pag-ibig. Una ay sa relationship, yung pakipag-ugnayan. Kaya bahagi rin kung doon sinito rin yung ginamit sa tinatawag natin synod o synodality, yung nakalipas na tumutukoy dialogue, communion, and mission. Pero dito yung pinapahayag natin, relationship. Kaya napakahalaga nakapasamahan sa relationship. At ang relationship na ito namamanig sa atin yan, ang relationship na Jesus, ng Ama at ng Espiritu Santo. At ang pakipag-ugnayan natin sa banal na Santa Cruz. Kaya napakahalaga yung relationship. Kinakailangan mo na magkaroon ng relasyon. At makita natin na itong relasyon na ito ay maging bahagi ng pagkilos. Kaya nga, ito yung kahalagaan na binibigyan natin na tinatawag natin na pagkakatawang tao na Jesus. Para lalo natin makaisa ang Diyos. Kinakailangan ma-establish ang relasyon at bahagi rin sa pagpapadala niya ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagkilos ng simbahan. Kaya napakahalaga yung ugnayan na kinakailangan
pwedeng wala. Pangalawa, ay yung bahagi na binibigyan natin ng diin ng mga nakalipas na araw. Katotohanan. Kinakailangan ma-establish natin ang mga katotohanan na pinamamanig ng ating pananampalataya. Kaya maganda yung unang pagbasa sa aklat ng mga gawa. Bahagi yun na nagkagulo yung mga Pariseo at Saduceo. Kasi habang nililitis si Pablo, ay sinabi niya na kaya siya nililitis gawa ng kanyang maniniwala kay Jesus na muling nabuhay. So kinakailangan natin na ipamanig ang mga katotohanan na napakahalaga sa ating pakipag-ugnayan kay Jesus. Hindi pwede na may kaugnayan tayo kay Jesus, pero magkaiba ang pinangahawakan natin katotohanan. At yung pangatlo ay mission. Bahagi magkakataon na kung saan ay makita natin na magkakaisa tayo ng mission. Ano yung mission natin? Hindi sa lahat. Para kumilos para sa pagpapalago ng paghahari ng Diyos. Kaya bahagi yun na kung saan ay kinakailangan natin palangin anong bagay yung nakikita nating paghahari ng Diyos at lawanan ang anumang mga bagay na sumisira sa paghahari ng Diyos. Maaaring iba yung ginagampanan natin role, pero yun yung ating vision. Makita natin yung paglago ng pag-aari ng Diyos. Kung ba yung pag-aari ng Diyos, kung baka yung pag-aari dito, baka ang pinalalago natin ay yung ating kaharian, hindi yung kaharian ng Diyos. Baka ang pinalalago natin yung kaharian ng pagiging makasarili, hindi yung pagbibigay ng sarili. Kasi yun ang bahagi na kung saan ay makita natin sa relasyon na ipinakita sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Nagkabase din sila sa pagbibigay ng sarili, hindi pagiging makasarili. So bagaman ito kung sino, medyo malalalim yung pakipagkaisa natin kay Jesus sa Ama o sa Espiritu Santo, sa banal na sandalo. Pero yun ang pinakapuno at dulo ng pagkilos natin at ng panalangin ni Jesus. A prayer of unity. Tatlong bagay na ito. Relationship, truth, and mission. Bakit? Kasi katulad din ay pinamanig na yung sinarili upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. So, yun ang sabi ni Jesus. Para maniwala ang sanlibutan na ang Ama ang nagsugo kay Jesus at tayo naman din. At tayo ay para sa Diyos. Kasi yun ang hinahanap natin unity, hindi biyera, hindi away, hindi anumang
maituturing na magdudulot ng pagkakaiwanan. Kaya bahagi rin nun na kung saan nakita natin, yun ang kinakailangan natin palaging hanapin. Saan tayo pwedeng magkaisa? At yun ay maliwanag na pagkilos na pagkapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Kaya yun lang palaging dapat natin makita saan tayo pwedeng magkaisa. So, maganda makita natin, no? Tayong mga Katolikong Kristiyano, lalong-lalo na yung ating pagdiriwang ng misa, no? May isa tayong right. Magkakaiba lamang ng lingwahe. Pag pumunta ka sa Amerika, ganun din yung misa. Malalaman mo na lang hominy na. Hindi mo ka lang maintindihan. Kasi ibang salita. Sabi nga, meron tayong mga foreigners na narito na kuminsan na nagsisimba. Anong kalimitang ginagawa na lang nila? Kasi hindi naman tayo mag-i-English para lang sa kanila. No? Bahagi doon. Sila ang dapat na mag-adjust para sa kanila. Kaya ano sabi niya? Habang look at the gospel at the internet. The reading. So, dahil hindi pa sila marunong magtagalog, doon nila binabasa. Pero, nakakatugon sila sa tungkulin natin, makapagsimba, mag-araw ng linggo. Bakit? Alam nila kung saan bahagi. Ganun din naman kapag kayo pumunta sa ibang bansa na ibang salita, malalaman nila kung ano yung bahagi ng misa. Kasi mayroon tayong tawagan natin ay unified rite. Pero iba-iba lamang ang lingwahe na ginagamit. Pero yun yung panyaya na pinapahayag sa atin ng buong kapatid. Na ang pagkakaisa ay tanda na tayo sinubo ng ating Diyos. Bahagi yun. At ito rin yung panyaya na pinakitahin ng ating uri ng Diyos. Ang iisang Diyos na may tatlong persona na nakikita natin na nagkakaisa. Bahagi yun. Yun ay pag-nilay-nilayan pa natin siguro na pagdating na kapistahan ng banal na santo. So ano ang hamon? Panyaya. So ito yung makita natin kasi ito yung tanda na pagkilala natin bilang pagdugo natin sa panalangin ng ating Panginoon sa Kristo. Hanapin natin ang pakipagkasundo. Hindi yung sama ng loob, ang mamayani. Hanapin natin yung pagkakataon at makita natin ang tunay na pagkilos na maliwanag na tanda ng yung pagkakaisaya rin. Sa gitna ng ating pagkakaiwalay rin. Ito ang presensya ng Diyos sa gitna natin. Hindi pagkawatak-watak, hindi pagkakagulo-gulo. At yun ang ano natin, sabi nga natin sa pagtugon natin, sa panawagan ng ating Panginoon sa Kristo natin. Ito yung panalangin ng Jesus, na tayo ay magkaisa. Ano yung mga maliwanag na pagkilos? Hindi lang natin yung panalangin ng tayo, hindi lang magkaisa, kunin sa natin maging bahagi ng ating pagtugon na pumilos tayo, no? Para sa pagkakaisa.
alisin natin ang mga umaaring mga bagay, istruktura na naghihiwalay sa bawat isa sa atin. No? Yung bahagi yun ng ating pagkilos natin, yung pagka-grupo-grupo, no? May tinatawag tayong mga sub-cultures, mga kultura sa gitna ng malawakang kultura, pagkakanya-kanya. No? Yung tawagin nga po natin ay pagka-baryomic natin, no? Na makita na ito, kung gusto natin, yung may sarili tayo, bahagi ninyo kung minsan, kapag sa dito, ang gusto ng bawat isang mayroon silang sariling kwarto, sa parokya, pwede nyo naman gamitin yung isang hall para sa lahat, hindi yun. Ay, Father, gusto namin, may sarili kaming kwarto, nakalagay doon pangalan ng aming organisasyon, no? Kinakailangan ba yun? Isang beses mo lang naman gagamitin sa loob ng isang buwan, kasi isang beses lang naman kayo nag-meeting, no? At magkakaroon kayo ng sarili niyong kwarto, no? Bakit hindi na naman isang kwarto para sa lahat, no? Kasi ano yan eh, may pagkahiwa-hiwalay, pagkakanya-kanya, ay hindi yun yung prayer na Jesus, na magkaisa. Bahagi yun na makita natin na yung bawat pagkilos natin ay isang pagkilos sa pagkilos ng buong simbahan at bilang pagtugon sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo ay kabahagi ng isang sambayanan na ipinamalig ng Diyos. Kaya ang tanong lamang saan tayo nagtatrabaho? Sa pagkakaisa o sa pagkakanya?